Nasa tanggapan na rin ni House Speaker Bogie D ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng kampo ng bise na sasagutin nila ang mga reklamo sa tamang panahon, alinsunod sa konstitusyon. Ang mga batayan ng ika-4 na impeachment complaint laban sa bise sa balitang hatid ni Mariz Umali. Wala pang 24 oras mula nang ihain ng isang attorney Nathaniel Cabrera ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na i-transmit na ito ng House Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Inendorso ito ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Para ito sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano ng bise na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Ayon sa reklamo, ilang bank accounts, mga ari-arian at malalaking transaksyon ang hindi umano ganap na naideklara sa mga SALN ni Duterte na nagbubukas ng tanong kung tama nga ba ang naideklara niyang net worth. Binanggit din sa reklamo ang sinumpang salaysay ng umano'y bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga na nagkwento tungkol sa paghahatid daw niya ng milyon-milyong piso na nakalagay sa mga duffel bag matapos ang encashment ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. This might be the smoking gun because Ramil Madriaga is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person, no? Ginawa siyang hindi lamang bodyguard ni Vice President Sara, but talagang ginawa siyang leader. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Kamara ang maeksklusibong kapangyarihan na simulan ng proseso ng impeachment. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga reklamo sa Order of Business ng plenaryo. Ire-refer ang mga ito sa House Committee on Justice. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga reklamo laban sa kanya. Tila nagpaalala naman ang palasyo sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagkapresidente. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.